Naniniwala ka ba na ikaw mismo ay may kakayahan at kaalaman na maging isang content creator? Yes, tama ang narinig mo at ikaw ang kausap ko. Ikaw na nanonood ng video na to. Hi, my name is Marian. Isa po akong theater actor and a corporate employee sa isang e-commerce company. I am working there as a trainer, coach, and a training manager habang binabalansi ko po ang oras ko bilang isang alagad ng sining. At naisip ko gumawa ng video na makakatulong sa mga tao, especially sa mga gusto sa arts, at the same time merong full-time job. No? So, naisip ko lahat ng tao ngayon, especially it's 2025, lahat ngayon ay merong kakayan na at kapasidad na maging content creator. Nothing fancy, hindi mo kailangan ng mga mamahaling technical requirements or devices. Isang cellphone lang, maayos na internet, maayos na sitwasyon o lugar, pwede ka nang gumawa ng content. At sana, bilang isang content creator ay maging responsable din tayo sa paggawa ng mga content. So, dalawang bagay lang yan. It's either magiging content creator tayo for educational purposes or entertainment purposes. Pwede rin naman combine, edutainment ang tawag. Ngayon, hindi mo kailangan ng sobrang madaming alam or background para mag-start or magsimula bilang isang content creator. Sinulat ko, nakabullet yung mga idea ko. So, may idea ka, may karanasan ka, meron kang nais ibahagi sa ibang tao, gusto mong makatulong. Why not gawin mong isang content yung mga bagay na yon? So kumbaga, ang gagawin mong topic ay yung karanasan mo, mga natutunan mo, pwedeng sa paaralan, pwedeng sa mga teachers dati, pwedeng sa mga mentors mo noon at ngayon, at yung mga personal mong karanasan sa buhay, yun ang gagawin mong content. So, I'm sure meron kang mga kaibigan o pamilya o kamag-anak na mas nagsisimula pa lang kesa sa'yo. So halimbawa ako, sa totoo lang po ay panganay ako sa 17 anak ng magulang ko. Yes, you heard that right. So 16 sa isang nanay at isang tatay, and then yung isa po ay half-brother namin na anak ng tatay ko sa dati niya naging jowa habang asawa niya yung nanay ko. May they rest in peace kasi patay na po sila parehas. So I have lived my siblings and I actually lived in an extreme poverty. And ang dami kong naranasan na paghihirap, pagsubok, up down yung karanasan na yon bago ko po narating kung nasaan man ako ngayon. And yes, meron tayong kanya-kanyang definition ng tagumpay or success. Lahat tayo ay merong mga pagsubok na pinagdaanan. May saya, may lungkot. Kumbaga sa seasons of life, iba-iba yung season natin. And I thought, I want to create contents na po pwedeng makatulong at mapanood ng mga kapatid ko dahil ayoko nang daanan nila yung mahihirap pang pagsubok na dinaanan ko. Wherein, meron palang mas madali at mas mainam na paraan para solusyonan ang problema na yon o para daanan tahakin ang lugar na yon. So halimbawa, pupunta ka sa kagubatan, bakit mo pa pupuntahan yung masukal na daan or dadaanan mo yung masukal na daan kung meron naman palang mas madaling daan? Pero parehas ng destinasyon. So with those experiences, with those knowledge, pwede kong ituro sa mga kapatid ko o sa ibang tao na makakapanood ng video, katulad mo, na meron palang mas mainam na paraan para i-execute to, para solusyonan ang problema na to. Mainam na paraan na pwede akong mabuhay na may dignidad, na pwede ko pa rin palang i-achieve yung mga purpose ko, yung mga plano ko, yung pangarap ko na meron akong dignidad at hindi nasisira yung buhay ko o napapariwara ako. So again, magsisimula siya sa idea. May idea ka? Gusto mong bigyang buhay yung idea mo base sa karanasan mo o natutunan mo? Give it a go. Gawin mo siya. And also, you should start content creation even nobody watches. Hindi kailangan marami kang follower, hindi mo kailangan ng million subscribers.
Huwag ka munang ma-intimidate doon sa idea na, oh my God, wala pa akong 100,000 followers or 100,000 subscribers. No, hindi. Always remember your purpose, your objective. Ang layunin mo ba ay ano? Ano bang layunin mo? Layunin mo bang sumikat? Layunin mo bang magpasikat? Layunin mo bang yumaman agad? Layunin mo bang ibahagi yung nalalaman mo sa iba para makumpleto ka bilang tao? So alamin mo muna kung ano yung layunin mo. Ako ngayon, for example, in my case, I'm already 39 years old. 39 na ako and I feel confident enough para mag-share ng mga karanasan ko. Pero, I have to admit, I don't know everything. Hindi ko alam lahat. So, kung ano yung alam ko, yun ang i-share ko. Kasi kagaya nyo ng mga nanonood, nakabukas pa rin yung isip at puso ko na matuto sa ibang tao. So, like right now, may iba't ibang mentors din ako na those are the people I look up to para matuto ng bago. Just empty your cup and be a sponge para matuto ka ng bago. So, kung merong learner, merong teacher. May learner, merong coach. May learner, merong mentor, 'di ba? Kung may gustong mag-aral, may gustong magturo. So ganun dapat yung flow natin. At magkaroon tayo ng kababaang loob na matuto at magturo. No. Also, sa pagiging content creator, you can talk about anything. Pero ito lang, talk about anything in a way na hindi tayo makakatapak ng ibang tao. Hindi tayo makakasakit ng ibang tao as much as possible. Sa content creation, binibigyan tayo ng platform na maging malaya. However, bilang content creators, meron din po tayong social responsibility. Naalala ko to nung college kasi ako, ang kinuha ko pong course ay Bachelor of Arts in Communication Arts. Isa sa mga paborito ko noon bago pa ako na divert sa theater acting ay journalism. Pagsusulat, malikhaing pagsulat. So itinuro doon, traditional media pa lang po, wala pa ang SOCMED. When we say traditional media, ito yung radio, ito yung radyo, ito yung print, dyaryo, or magazine, at ang television. Sila yung traditional media. At ang traditional media, ang turo noon ay watchdogs. Watchdogs po ang traditional media. No. However, ngayon na pumasok na ang social media, sad but true, pero hindi lahat ay mayroong formal training or official training para turuan ang mga tao na bago ka maglabas ng content hey, ito muna yung do's and don'ts, ito yung mga hindi mo pwedeng sabihin, ito yung mga dapat mong sabihin. Yes, mayroong idea o konsepto ng censorship, pero may idea at konsepto rin ng social responsibility. There's no such thing as absolute freedom dahil ang freedom ay may kaakibat na responsibilidad. Ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. So may limitation or may boundary siya. Kumbaga, titimbangin natin siya. Titimbangin natin na in a way na magiging balanse at patas yung paggawa natin ng content. This is one of the reasons why I decided not to do pranking. Kasi para sa akin, delikado at mataas ang risk ng pagpa-prank. So, hindi ako nagpa-prank. No, kasi baka mamaya yung ipaprank ko atakihin sa puso. Yung pa yung maging dahilan ng pagkakasakit niya or worst case scenario, yung ikamatay niya. So, I don't do pranking. So, again, you can talk about anything. You can share your experiences. Ang talino at talento na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi yan nakalaan para sarilinin natin. Hindi siya nakalaan para itago lang natin. Nakalaan siya para ibahagi. Nakalaan siya para i-share, para makatulong sa iba. So, wag niyo yung kakalimutan ha. Next, ay sinulat ko dito, just enjoy the process. Learn storytelling, public speaking, video editing, basic script writing. You can also build connection through content creation. And at the same time, habang nagtuturo ka, matututo ka rin. Kasi yung mga makakasama mong tao at makakausap mo ay merong mga interest, hobbies, knowledge, experiences, struggles, problems, perspective na po pwedeng katulad ng sayo or taliwas
kasalungat ng sayo. So we can meet halfway, matututo tayo sa bawat isa. Okay, another thing I want to emphasize kapag nagsimula ka na ng content creation, huwag ka muna mag-focus sa pera. It will come eventually, darating yan. Huwag ka muna mag-focus sa pera. Mag-focus ka muna sa original na content, gumawa ka ng idea, magbalangkas ka ng idea at yung topic na ituturo mo, dapat original. No, dapat original as much as possible. The money, yung pera, it will come eventually. Focus muna tayo dito sa foundation as a content creator, which is yung kaalaman mo, yung knowledge mo, yung experience mo, gagawin natin siyang isang content para magbahagi at makatulong sa iba. Okay? Another thing I want to emphasize is wag mo nang antayin na ang oportunidad ay ibigay ng tao. Yes, meron tayong mga taong makikilala along the way na magbibigay sa atin ng oportunidad in different shapes, in different forms. Pero at the same time, meron tayong oras or panahon na pag-ibayuhin yung karanasan natin, mas galingan pa natin, mas linangin yung talento at kakayanan natin para nang sa gayon ay mas magkaroon tayo ng mas kalidad na content. At the same time, yun ang gagawin nating oportunidad para mapalawak pa natin yung ating influence or connection. So darating yun. Again, wag ka muna mag-focus sa pera, mag-focus ka muna sa layunin mo, sa objective mo, bakit mo ba to ginagawa. Okay? At syempre, ang karanasan at kalaman ng tao ay makakatulong din sa atin bilang isang content creator para ma-achieve ang freedom, kalayaan. Iba-iba ang definition natin ng kalayaan. So, pwedeng through content creation, eventually, magkakaroon ka ng financial freedom. Freedom mo para, for example, baka nais mo nang iwanan yung trabaho mo ngayon. You wanna pursue other endeavor. You wanna pursue other dreams and passion. Dahil tapos ka na sa ginagawa mo ngayon masyado ka nang magaling. Kumbaga sabi ni Taguro, masyado na akong magaling sa mundo ng mga tao. 'Di ba? So, what's more? You wanna do more. I wanna do more. What's next? So, someone has to do the job. 'Di ba? Etong job mo ngayon, ikaw yung gagawa nito, pero pagkatapos mong maging mahusay dito o maging magaling, what's next? Ano nang gagawin mo? So, kumbaga sa isang hagdan, nandito ka sa step 1, step 2, ano na yung step 3 at step 4? So, iaangat natin siya. Kung ano yung bulong sa'yo, may bulong bubulungan ka ni Lord na pag-ibayuhin yung kaalaman mo ngayon para mas i-escalate mo pa at mas i-achieve mo pa or abutin mo pa yung susunod na hakbang at susunod na baitang para maging kompleto ka, maging kompleto tayo bilang tao. And I'm sure, pag nagawa mo na to lahat, ilan lamang to sa mga tips na maibibigay ko sa'yo, marami pa. Pag nagawa mo na to lahat, magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso at kapayapaan sa isip. Hanapin mo yun sa sarili mo, nandyan lang yan. Paano mo siya mahahanap? Magdasal ka. Tumawag ka kay Lord para bigyan ka rin ng wisdom and ng guidance, because that's what I did. That's why I found myself here recording a video like this para sa'yo. I hope nakatulong sa'yo to. I-comment mo naman sa baba kung ano pa yung mga naiisip mo na tip or idea kung bakit kailangan ikaw na mismo ay magsimula bilang isang content creator. Bilang isang content creator, hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging mataas ang pinag-aralan. For as long as maganda ang hangarin mo sa puso mo, meron ka namang cellphone, may internet ka, meron kang idea, kaalaman, karanasan, ibahagi mo. You do your best and God will do the rest. So yun lang. And again, sinabi ko na to before, sasabihin ko ulit sa video na to, if you change your heart, you will change your life. Baguhin mo ang puso mo para magbago ang estado ng buhay mo. I'll see you on the next one. See ya!